Kung nakakaranas ka ng existential crisis, pakinggan ang kwento na ito na nakabatay sa mga aral ni Buddha, na makabuluhan, emosyonal, at may malalim na mensahe. Kwento, ang alitaptap sa kadiliman, unang bahagi. Simula, ang katahimikan ni Eliseo. Sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Benguet, may isang lalaking nagngangalang Eliseo. Sa panlabas, isa siyang huwarang guro. Tahimik, responsable, hindi marunong magreklamo. Mahal siya ng mga estudyante, nirerespeto ng mga magulang, at kinikilala ng kanyang mga kasamahan bilang isang haligi ng paaralan. Ngunit kung masisilap mo lamang ang kanyang isipan, ito'y isang gubat ng tanong. Isang mundo ng katahimikan na punong-puno ng ingay. Tuwing gabi, pagkatapos ng klase, umuuwi siya sa kanyang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Walang kasama, walang pamilya, walang alagang hayop. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, may laging isang tasa ng mainit na tsaa. Hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil ito ang palagi niyang ginagawa. Paulit-ulit, walang pagbabago. At sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, habang binabaybay ng ulan ang bubong, may paulit-ulit siyang tanong sa isipan. Ito na ba ang lahat? Paggising, pagtuturo, pagkain, pagtulog. Tapos ulit-ulit. Para saan? Hindi niya ito sinasabi kanino man. Tahimik lang siya. Subalit sa loob-loob niya, may bumubulong, walang saysay ang lahat. Gitna, ang paglayo. Isang araw, wala siyang pasabi. Hindi siya pumasok sa paaralan. Hindi siya nagpaalam. Kumuha lamang siya ng maliit na bag. Nilagyan ito ng tubig, tinapay, isang lumang kwaderno, at lapis. Naglakad siya papunta sa kagubatan. Hindi bilang paglalakbay ng katawan, kundi bilang pagtakas, o marahil, paghahanap. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isipan, dinadala siya kung saan tahimik, kung saan walang makakarinig. Sa ilalim ng isang matandang punong-puno ng lumot, naupo siya. Binuksan ang kwaderno at sinimulang magsulat. Bakit ako nabubuhay? Ano ba talaga ang kabuluhan ng lahat ng ito? Kung lahat tayo mamamatay, anong saysay ng pagsusumikap? May halaga ba ang pagiging mabuting tao? Habang sinusulat niya ito, hindi niya napansin ang paglipas ng oras. Ang init ng araw ay unti-unting napalitan ng lamig ng dapit hapon. Hanggang sa ang kanyang paningin ay naaga ng isang munting liwanag. Isang alitaptap. Iisa lang. Maliit. Mahina ang liwanag. Pero sa gitna ng dilim, ito'y kapansin-pansin. Habang pinagmamasdan niya ito, may bumalat na kakaibang damdamin sa kanya. Isang tanong na tila sinasagot ng katahimikan. Bakit siya umiilaw kung wala namang nakatingin? At sa saglit na iyon, parang may bulong sa kanyang puso. Dahil iyon ang likas niyang gawin. Ang simula ng pagkagising. Napayuko si Eliseo. Para bang sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya muling huminga ng malalim. Isinara niya ang kanyang mata at bumulong sa sarili. Siguro, hindi ko kailangan ng malalaking sagot. Siguro, sapat na ang maging liwanag sa dilim, kahit walang palakpak, kahit walang makakita. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. May bigat pa rin sa dibdib, pero hindi na tulad ng dati. Parang may kaunting sinag na sa wakas ay dumaan sa madilim na ulap. Pagbalik sa bayan. Kinabukasan, bumalik si Eliseo sa kanilang baryo. Tahimik pa rin siya, ngunit hindi na siya pareho ng dati.
Nagsimula siyang bumisita sa tahanan ng mga ulila tuwing Sabado. Nagkukwento siya ng mga alamat, nagtuturo ng pagbabasa, at minsan, tahimik lang silang nakaupo ng mga bata, nagpipinta sa mga bato. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na si Kian, at bumulong. Kuya Eli, sana ikaw na lang po tatay ko. Napaluha si Eliseo. Sa puso niya, parang biglang may sagot na. Ah, kaya pala ako narito. Aral at pagninilay. Sa mga turo ng Buddha, ang buhay ay hindi tungkol sa hanapin ang kasagutan sa labas, kundi sa paggising sa katotohanan sa loob. Ang suffering ay bahagi ng buhay, pero may daan palabas. At minsan, sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, doon natin makikita ang liwanag. Tulad ng alitaptap, hindi natin kailangang maging malaki o sikat para magkaroon ng kabuluhan. Minsan, ang simpleng pagliliwanag sa dilim ng iba ay sapat na upang mabigyan ng kahulugan ang sarili nating buhay. Ika nga ni Buddha. Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life. Pagtatapos ng unang bahagi. Sa pagtatapos ng unang bahagi, si Eliseo ay hindi pa ganap na gumaling. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit ngayon, alam na niya kung saan siya nagsisimula, sa sarili, sa katahimikan, at sa munting liwanag na taglay niya.